you use that as evidence? Plain view. Under the plain view principle, can you use that as evidence? Mr. Chair, members of the Senate, I believe that you could not use that other than the one that they consented to use, because they did not consent with respect to the others. Yeah, pero That's na plain view nila eh. Parang principle ng plain view. Hindi nila sinasadya eh. Meron palang pumasok na, halimbawa, yung sa payoff, sa ransom money, na paano doon, nag-uusap pala doon sa ibang portion. Nag-uusap si Ricky, saka si Jinky, na-deposit mo na ba yung naparte natin sa 5 million? Natisod lang, hindi sinasadya. That's plain view. Question, that's my legal question. I'm not a lawyer. I have the same answer, Mr. Chair, kasi in order to prevent that, the order must be specific. Limit your examination only in this particular conversation. Thank you po. Okay, I have mukha kasing... Tanungin ko na nga si Attorney Dumlao, sino po yung third party na yon na iisip ninyo na kung pwede mag-authenticate, papayag ho kayo na mapakinggan po natin? Maybe your lawyer can... You don't have to answer right now. No? We want to be fair to Attorney Dumlao. Although, Mr. Chair, naisip ko rin, the other way to authenticate is i-play natin sa executive session lahat ng mga tao nandun, tapos sabihin nila, kami nga yan, on the spot. Maski executive session, ma-hold tayo liable without their consent. Sige. I don't want to be charged again. Malinis ako ngayon eh. Kakaroon pa ako ng kaso dahil dito sa kasong ito. Sige, Mr. Chairman. Alang-alang po sa inyo, I will... Anyway, ito naman po ay mga pangyayari in January. No? I want to go back to the happenings during the actual crime. Hindi pa po natin natatanong si SPO4 Villegas. Gusto ko pong tanungin si SPO4 Villegas. No? Yung mga tao pong involved sa abduction, umaamin naman po sila. Si Santa Isabel, si Jerry, yung actual abduction, no? May dalawa pa kayong kasama na striker. Tama yon, Jerry? Isa na lang ang kasama ninyo. Sige, Jerry, can you answer? Hindi ko po alam, Your Honor, kung striker. Yung ano lang po, yung sa pag-withdraw lang po. So hindi sila kasama sa abduction? Yung sa pag-withdraw, yun po hindi kasama sa abduction. Okay. So, sa iyong testimony, Jerry, sino yung mga kasama sa abduction? Yung nasa Angeles? Yan, kami po ni... Sige, pakiisa-isa, Jerry. Kami po ni Villegas, Ricky, tapos yung dalawa po, hindi ko po kilala. Pero may dalawa pa kayong kasama? Apo, yung nagdadrive at saka yung isang nasa gilid po. Okay. Sila ba mga striker sila? Hindi po, yun po yung alias driver, yung alias police po. Okay. Alias police. Paano mo alam na police? Alam ko po, Your Honor, kasi kasama po ron, alam ko po, mga police po. Okay. Ikaw, Jerry, hindi ka police, di ba? Apo, Your Honor. Ano yung role mo dito? Kaya lang po na pasama dyan, Your Honor, kasi si Ricky lang po yung kaibigan. Kakilala ko, kaibigan ko po sa... Okay. Ikaw ba'y NBI, konektado sa NBI? Hindi po, Your Honor. So, hindi ka konektado sa NBI? Hindi po. Yung dalawa niyong kasama, konektado ba sila sa NBI? Wala pong Wala. NBI po, Your Honor. Because may balitang umikot na may kasamang NBI operative. So, Director, wala akong kasamang NBI, no? Wala pong... Nakikita ko pong nagdo-know si... But maybe you can use the mic, Director, para makuha. Wala po, sir. Wala. So, yung unang balita na baka may kasamang NBI, Jerry, sinasabi mo wala. Wala po, Your Honor. Wala Okay. pong NBI na kasama po doon. Maski po yung Ramon Yalong po, hindi po kasama yun, Your Honor. Okay. Nung inalok ka ni Ricky na gawin ito, alam mo naman na kidnapping ito. Hindi po, Your Honor. Anong akala mo? Legitimate na trabaho po. Ito ba yung first time na inalok ka ni Santa Isabel na sumama sa mga operations? Opo, Your Honor. First time. So, hindi ka kinakabahan. Civilian ka. Sasama ka sa isang anti-drug operations. Yung una po kasi, Your Honor, surveillance lang po yun eh. So, sino-surveil mo na rin? Kasama ka na rin sa surveillance ni G. Ikju? Your Honor, ako po yung nag-surveillance dyan mga 2 weeks. Okay. Ikaw, ginamit mo ba yung sasakyan ni Ricky? Hindi po, Your Honor. So, yung Sasakyan ko po. ibang sasakyan? Opo. Yung Okay. Nissan Exalta. Okay. So, you were asked to do the surveillance at itong operations na inalok ka na rin na sumama ka sa operation. Tama? Tama po, Your Honor. Okay. Pero, ang tingin mo or ang alam mo, legitimate police operations to. Opo, Your Honor.
all throughout, hanggang sa dulo, akala mo legitimate ito. Opo, Your Honor. Kasi paano naging legitimate, may dinakip kayong Korean tsaka house help? Akala mo, dadalhin yun sa presinto? Yun po ang pagkakaintindi ko, Your Honor, kasi po, dinala naman po ng krami. Okay. Pagdating lang po sa krami, medyo nagdududa po ako kasi po, pag hindi po dinala sa opisina ni Colonel Rafael Dumlao, nag-i-instruction po siya sa mga parking lang po. Okay. So, dun ka nag-isip na baka hindi na to legitimate police operations? Opo, Your Honor. Okay. Ricky, in the last hearing, sabi mo naman, alam mo naman, alangan talaga itong nangyayari, di ba? Na hindi ito lehitimong police operation. Sir, for correction, sir, ita-clarified ko lang po. Sige. Hindi ko po inaamin na kasama po ako noong 18 sa abduction, sir. Yung inaamin ko lang, sir, yung pag-deliver ko doon sa babae na para patayin, saka doon sa patay na dinala sa Purinarya po. Ayun lang po ang Okay. inaamin. Jerry, kasama ba si Ricky sa pag-abduct kay G. Ikju? Opo, Your Honor. Okay. So, klaro yun na magkaibang inyong kwento. Okay. Si Villegas kasama ninyo? Opo, Your Honor. Sige. SPO4 Villegas, inaamin mo naman na kasama ka sa abduction ni G. Ikju. Yes, sir. Sino ang kasama nyo sa panahong yon? Bali po, lima kami. Si Ricky, ako, si Jerry, tsaka yung dalawang na hindi ko kilala, sir. Yung alias police, tsaka yung isang driver, hindi ko po kilala. Mga pulis ba sila? Hindi ko po sure. Okay. Ricky, kasi ang kwento mo, hindi ka kasama. Okay. So, dalawa nito nagsasabi na kasama ka. Sige. So, SPO4 Villegas, so far, sa mga sinasabi ni Jerry tsaka sinasabi ni Ricky, sumasang-ayon ka na kasama ka sa abduction? Yes, sir. Okay. Nung panahon na umabot na kayo sa krame at naghiwalay ng kotse, hindi ka sumasang-ayon doon? Hindi po, sir. Anong nangyari pagdating sa krame? Doon ko po nakita si Superintendent Dumlao, kausap si Ricky. Kasi yung pagkakalam ko rin dito is actual na legal tsaka legit na police operation. Nag-uusap sila kasi kaya lang ang bilin po sa amin is to stay put sa sakyan. Okay. Kaya Sige. yung pag-uusap po nila, hindi ko po naririnig. Okay. So, dumating kayo sa krame, nakita mo na nag-uusap si Attorney Dumlao at si Santa Isabel. Yes, Nandun sir. ka sa kotse. Sinong kasama mo sa kotse? Sir, yung dalawa po na hindi ko po kilala, yung isang sinasabi ng police, tsaka yung isang yung nag-drive, yung driver. Okay. Kasama mo yung house help? Si Marisa? Yes, sir. Pati yung biktima, sir. Pati si G. Ikju kasama mo sa Yes, kotse? sir, yes, sir. Okay. Sige. Pakisalaysay. Kasi dito nagkakaiba yung kwento ninyo eh. Yes, sir. Pakisabi sa amin ano yung testimony mo dito. Bali po, nung dumating po kami sa training service, pumarada po kami doon sa likod. Doon ko po nakita for the first time si Superintendent Dumlao. Tapos kinausap ni Ricky, sir. Tapos si Jerry. Sila lang po nag-uusap. Bali 5 kami. Naka-stay put po doon sa sasakyan ng biktima. Okay. Tapos nung sir, parang kasi hindi ko narinig, sir, nasa loob kami, sir. Nung sir, lumapit si Jerry, sir. Kinuha yung katulong, sir. At nililipat sa pickup. Okay. So, kwento rin yan ni Jerry, no? So, sinasabi mo, sumasang-ayon ka sa salaysay ni Jerry na yun nga yun nangyari. Yes, sir. Okay. O pagkatapos nun? Bali po, sir, ng nilapitan ko po si Sir Dumlao, naglakas loob na akong lumabas. Nung sir, papalapit pa lang ako, sinabihan niya ako kung kilala ko yung mga tao nandyan. Nung sir, inan ako na sir. Sir, akala ko kasi, alam ko, kilala niyo sir, kasi alam ko sanction niyo to. Yun lang sir. Tapos nung bumalik na ako doon sa sasakyan. Sinong sinaser mo? Si Santa Isabel? Si Dumlao. Si Sir Dumlao po. sige. Okay. Bumalik ka sa sasakyan pagkatapos nun? So, wala na yung house help. Bali Lumipat na ng sasakyan. Bali po, sinabihan po ako ni Colonel Dumlao na umalis na ako. Kaya lang po, at that time, ang sidearm ko po is nasa sasakyan ni Ricky. Okay. Hindi ko po ma-retrieve. Pinabalik ka agad ako, nanggalit kasi. Pinabalik ako doon sa sasakyan. Doon lang, stay put lang po ako doon sa sasakyan.
So, sinong kasama mo? So, Bali yung ano pa rin, sir. Yung driver. ikaw? Driver ako, sir. Tapos, lumipat na ako sa unahan, sir, eh. Tapos yung pulis, tapos yung biktima. Yung pulis. Sinong pulis yun? Iba pa? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko, Okay, so may dalawang tao pa tayong Yes, di sir. pa identified. Yes, sir. Okay, o pagkatapos nun? Yun po yung alias pulis na sinasabi. Okay, yes. Yes, So sir. pagkatapos nun, Pinalipat po kami ng ano, sir, sa Oval. Hindi ko po alam kung sino nag-utos. Basta sinusundan lang namin yung pick-up ni Ricky, sir. okay. At that time, sir, nandun kami sa Oval, doon ko ulit nakita si Police Superintendent Dumlao. Nag-uusap ulit sila ni Ricky. Okay. Sige, tuloy mo. Tapos may dumating na pang tatlo na identify, hindi ko po kilala. Ibang tao na to. Yes, sir. Tatlong iba pang tao. Yes, sir, yes, sir. So 5 na, yung hindi natin alam kung sino pero may kinalaman dito. Yes, sir. Okay, pagkatapos nun, Ano po yun, ano, sir, kausap po nila yung tatlong dumating. Hindi ko po rin po alam kung sino sila. Yes, sir. Tsaka hindi ko rin po alam kung ano pinag-uusapan nila. Tapos yung driver namin na original na, ano, yung during the kinuha namin yung biktima, bumaba yun, sila na lang rin, sir, pag ano nag-uusap, sir, eh. Okay. Tuloy mo. Tapos hanggang sa ano, sir, na sinita na kami doon sa Oval, sir, dahil ano yata closing na. Sino nagsita sa inyo? Ay, hindi ko po alam, sir. Yung gwardiya? Kasi parang gano'n, yun lang sabi mo, parang kaya pinaalis na kami. Sino nagpapalis sa inyo? Yung gwardiya ng Oval. Malamang po, sir. So, ibig sabihin, may isa pa tayong witness na nakita sila doon. Colonel Dumlao, baka gusto niyo magsabi. Yes, sir. A certain PO2 Managelod. Yun ho, ang kumatok sila dahil may curfew po sa Oval. PNP Oval. Yes, yes, sir. Ano daw yung Oval, sabi ni Chairman? Yung transformation, yung... Kusan? Sige sa po, grandstand, Chairman. sir. Sa grandstand. Parade ground. Grandstand yung oval. Yes, sir. Yes, sir. Kala ko O, yung pagpasok mo, yun yung unang-una mo makikita na malaking field, di ba? So, meron kayong witness na nagsasabi, nandun nga yung mga taong iyon. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige, Mr. Villegas, tuloy mo po. So, sinita kayo, umalis kayo. Bago po, sir, ano, nagbago ng driver, eh. Yung isa doon sa tatlong dumating, siya po ang nag-drive. Okay. Yung original na driver, hindi ko po alam kung saan napunta. Okay. Sige po, tuloy mo. Bali, 4 na kami nandun sa sasakyan. Yung hindi ko pa rin kilala ng driver, ako, tapos yung alias police, tapos yung biktima. Sige, sabihin natin si G.Ik Ju. Yes, sir, Sabihin mo yung pangalan. Yes, si Mr. G.Ik Ju, sir. Okay. Lumabas kami ng ano, kasunod pa rin kami ng pick-up, sir, eh. Bago pa, sir, yung kasitaan, hindi ko na nakita si Sir Dumlao. Okay, umalis na. Yes, Okay. sir, hindi ko na nakita, sir, yung ano niya. Pati Si Ricky, wala na rin dito. Wala na siya dito. O Andun kasama? pa, sir, kasama pa rin doon sa... Kasi bago pa... Sa sasakyan niya. Sa Yes, sir, sasakyan niya. nung nagkasitahan na, lumabas na po kami, sinundan lang namin yung pick-up niya. Okay. Si Jerry yung wala na dito. Kasama niya yung help. Wala na siya dito. Sir, hindi ko po alam, eh. Hindi ko Okay. na ano, eh. Hindi ka sure. Hindi ko sure kasi hindi ko na nakita, madilim na, sir. Kasi ang ano namin, naka-stay put lang talaga kami sa sasakyan. Okay. O sige. So sinita kayo, lumipat kayo. Lumipat kami, pero yung driver na original namin during nasa Angeles, Hindi niyo siya po alam. nawala. Okay, nawala. Ano pa, isa sa tatlong dumating, siya ang nag-drive. Tapos lumabas kami, parang nag-usap sila na hindi ko po alam. Tinanong sa akin ng driver kung saan raw yung training service kasi doon kami pinababalik. Sabi ko doon tinuro ko lang. Mhm. Pero yung pick-up, hindi ko na nakita. Okay. Hanggang nag-antay na kami up to siguro mga past 8 na siguro, mga 8 to 8:30 na dumating na lang sila. May dalang pagkain, sir. Okay. Kumain muna kami doon, sir. Pinakain niyo yung biktima? Si G.Ik Ju? Hindi po, sir. Okay. O Kasi sige. bilin po, wag raw pakainin, eh. Okay. So kayo lang yung kumain. Hindi niyo pinakain Hindi yung po, si sir. G.Ik Yes, sir, Ju? yes, sir. Okay. Sige, tuloy mo. Bali, during siguro, umabot kami ng mga 9 sir, siguro. Nag-change na kami ng pumunta na kami sa parking lot ng PCRG. Okay. So ilang oras na yan, no? May mga sinasabi ba si Mr. G.Ik Ju? Meron ba siyang sinasabi o tahimik lang siya? Tahimik na lang po, sir, eh. Hindi niyo rin kinakausap? Hindi po, sir. Okay. Sige, tuloy mo. Bali po, mga round 9 to 9, mga saglit na lang po kasi, mga siguro 8:30 dumating sila, may dalang pagkain. Okay. Kumain kami, hindi ko na kasi maano yung time na sir, eh. Mga 9 to, bago siguro mag 9:30 o before.
Di lumabas na po kami, dumiretso po kami ng parking lot. Kasi yung pick-up pa rin po ni Ricky ang sinusundan ko. Okay. Yung sinusundan namin, sir. Lumipat kami ng parking lot, doon na sa parking ng PCRG, sir. Okay. Doon ko na rin nakita yung Exalta na nakapark doon, sir. Pag nung nasa ano kami, sir, nandun pa rin kami sa sasakyan, sir, eh. May mga utos na takpan yung dashboard ng sasakyan dahil maliwanag sa loob, sir, eh. Pero yung floor matting ng sasakyan, yun pinatataklob namin. So, tinakpan niyo yung windshield? Hindi, sir. Yung mismong dashboard, sir. Yung dashboard? Yes, sir. Kasi may ilaw? Yes, sir. Kasi kung pagkakaalam ko na yun, sir, ito na, ibubuking na ito kasi papunta na doon sa opisina, eh. Ibubuking? Anong Mr. ibig sabihin ng ibubuking? I-arresto na? Sir, parang ano, sir, eh. Pero at dumating kami doon, nag-parking lang kami. Tapos nag-usap, tumagal pa rin, sir, ng ano, sir, eh. Tapos kumatok si Ricky, naghand na ng plastic bag na may lamang guantes tsaka packing tape na brown, sir. Binigay niya sa'yo? Inabot sa amin, sir. Bali sa akin, sir, through sa pinto ko, sir. Anong sabi niya? Isuot raw namin yung gloves. Alam mo na kung anong mangyayari dyan? Nagkakaroon na po ako ng duda pero ano pa rin, sir, eh. May takot na kami, piski yung driver na katabi ko, eh, medyo nag-aalangan na rin, eh. Sinuot rin pa rin namin kasi sa ano natin, sir, eh, may pagka baka i-TTI lang or ganun lang, sir. Tactical interrogation. Sige. Papalampasin muna natin yan. Sige, so, tuloy mo. Binigay na sa yung guantes, may plastic bag. Pagkatapos nun? Yung laman po ng plastic bag is yung gloves nga, yung guantes, yung surgical gloves, sir. Packing tape. Tapos na, sir, isuot raw namin surgical gloves. Sinuot namin rin, sir. Tapos, hindi nagpasa na. Sir, nung pumasok to si Jerry, sir. Bumalik si Jerry? Yes, sir. Okay. At during na yun, siya na nagpacking ng ulo ng biktima, sir. Si Mr. J.F. Ju. Ginamitan niyo ng packing tape? Packaging tape, yung brown, sir. Ginamitan niyo ng packaging tape? Akala ko ba tuwalya yung ginamit para patayin si Hindi J.F. po, sir. Kasi yun yung nakalagay rin doon sa plastic bag, sir. Sando bag. So, ginamitan niya ng packaging tape, Yes, sir. si J.F. Ju? Ginamitan niya, sir, kasi po, actually, apat pa kami nandun, sir. Bali yung bakante yung likod ko, sir. Tapos ang sumunod, pumasok si Jerry, sir. Binalutan na yung ulo, sir. Pagkatapos nun? Ay, medyo nahihirapan na nga yung biktima huminga dahil sa, sir. Okay. At namatay na siya? Hindi pa ho, sir. Oh, sige. Tuloy mo. Bali, bumaba si Jerry. Siguro mga minuto lang, sir. Sumunod na si Ricky, sir, Santa Isabel. Okay. Yung una mong salaysay, kung di ako nagkakamali, si Ricky yung pumatay. Ngayon ba sinasabi mo si Jerry yung pumatay kay J.F. Ju? Negative, sir. Si Ricky pa rin, sir. O paano nangyari? Akala ko ba siya yung nag-packaging tape? Sir. Pero hindi naman... Hindi pa siya namamatay doon? Hindi pa, sir. Sige, tuloy mo. Bali, pumasok naman si Ricky, sir. Yung, tinanong niya, sinabihan Bumaba, tapos bumalik. Sabi mo, bumaba na siya ng sakyan eh. Hindi, si Jerry, sir. Hindi. Bumaba si Jerry. Sabi mo kanina, pati si Ricky bumaba na sa sakyan. Anyway, you can correct that if, Hindi? Sige, para malinaw... Nag-stay siya sa sasakyan all the Hindi, sir. time? Wala nang dumating kami sa PCRG. Yeah. Hindi siya pumasok na sa sasakyan, sir, eh. Kung nagkakaanuhan lang, doon sa mga sa bintana, ganun lang, sir. Actually, bago pa pala yun, sir, pinahingi niya yung cellphone. Pinakuha. Kinuha niya yung cellphone ni J.F. Ju? Yes, sir, kasi yung cellphone po nasa akin, eh. Okay. Kasi during that time na, parang ginagawa parang magkakaroon yata ng bypass, kaya kami umikot sa circle nun, sir, eh. Tawagan ko yung cellphone niya, o kaya tatawag siya sa cellphone. Pero nakabukas lang, sir. Parang ganun, sir, eh. Okay. Sige, so pinackaging tape ni Jerry. Mamaya, Jerry, tatanungin kita kung totoo to o hindi, So, pinackaging tape ni Jerry. Yes, sir. Tapos, si Ricky. Hindi, bumaba na si Jerry, sir. Ilang minuto lang, pumasok naman to si Ricky. May dalang bakal. Tsaka hindi ko alam kung tali yun or sir, eh. Tapos ginagano sa do you know this? Do you know this? Ginagano sa binti ni Mr. J.F. Ju.
yung bakal. Pero pagkakaano ko, kasi hindi ko naman madilim sa loob, sir, eh. Pero pagkakaano ko doon sa bakal is yung lock para sa ano, sir, sa manibela. Okay. Parang ganun, sir, eh. Pero hindi ako sure na ano, sir, kasi ano. Tapos yung ano, tinali na nga niya sa leeg. At pinatay niya. Hindi pa, sir, bago niya yung ano, actually, lalabas na yung driver. Yung isa sa tatlong dumating sa oval nun, sir. Tapos nung, ano, sir, hindi sasabayan ko na sana ng paglabas, inawat na kami ni Ricky. Sabi, ano pag ganito, sama-sama tayo, walang iwanan to. Lilawin ko ulit sino kayong witness dyan sa nangyaring pagpatay kay G.Ju? Ikaw? Yung driver na, ano, sir, isa doon Si alias police? Tapos yung alias police, ako, si Ricky, si Jerry. Kayong apat? Yes, sir. Okay. Sige, tuloy mo. Sabi niya, sama-sama tayo dito. Yes, sir. Tapos may bigat na yung sinasabi niya. Sabi ko, actually, gusto ko na rin nga bumaba. And pong ano noon, unang-una, hindi ko rin kilala yung mga tao. Hindi, may mga armas rin to, sir. Actually, yung baril ko nga, sir, kasasabi ko lang, doon sa sasakyan ni Ricky, sa sling bag ko, kung saan nakalagay yung camera. Kasi ano lang ako sa technical, sir. Okay, at this point, alam mo nang malitong nangyayari. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh. At wala kang ginawa dahil natatakot ka. Yes, sir, kasi may banta na, sir, eh. May banta. Sa amin, may banta na, sir. Sino? Si Ricky, sir. Ano yung banta niya? Na magkakasama kami rito, walang iwanan. May bigat po yung pagkakasabi niya. May baril siya? Malamang po, sir. Okay, mamaya, tatanungin rin kita. Okay, so dito napatay na si G.Ju. Ayun, sir, nung tapos na mabanta yun, tsaka na parang ginarote, sir. Gamit Okay. yung, Gamit yung tire, parang wheel lock yan, di ba? parang ganun, sir, eh. Okay. Na ilagay yung tali, sinuot yung baka, tapos inikot. At namatay na si G.Ju. Yes, sir, saglit lang po, sir, eh. Ano pero nung sir, hindi ko na tinidnan. Miski yung driver na katabi ko, hindi namin tinidnan. Yung mga portion na pang-isa o pangalang ikot lang ng niya, sir, hindi ko na rin tinidnan, sir. Anong taon ka naging pulis? Sir? Anong taon ka naging pulis? 97 po, sir. 1997? Yes, sir. 20 years ka ng pulis? Magto-20 na po, sir. 20 years, matagal ka ng pulis. Yes, sir, yes, sir. At nangyari ito sa harap mo, hindi Sir, mo siya pinigil. Actually po, sir, yung sinasabi ko nga, sir, may banta na, sir. Unang-una, hindi ko po kilala yung mga kasama ko. Tuburo sila may mga baril. Kaya hindi ko rin, inisip ko lang. Wala na, actually, blanco na ako, eh. Parang lutang na ako sir, eh. Kaya wala rin po akong, kahit sabihin nyo sa sarili kong, hindi na ako makapag-isip ng sarili kung anong gagawin, sir, eh. Okay. Kaya para na lang, sumunod na lang ako kung ano nangyayari, sir. Okay. SPO4 Villegas, no? Of course, may mga pangyayari pagkatapos dun yung disposal of the body, no? But gusto ko lang munang, in the interest of fairness, dahil nabanggit mo sila, gusto ko lang tanungin din si Jerry tsaka si Ricky. So, Yes, sir. Jerry, sumasang-ayon ka ba sa salaysay ni SPO4 Villegas? Hindi po, Your Honor. Sige. Ang kwento mo kasi kanina, sinabi niya, ikaw yung nag-packaging tape sa mukha ni G.Ju. Before you proceed, let me acknowledge the presence of the other Vice Chairperson, Senator Nasan. Sabi niya, ikaw yung nag-packaging tape sa mukha, SPO4 Villegas, sa mukha o yung kamay, ang pinackaging tape. Mukha, sir, mukha. Okay. Ikaw ba yon? Hindi po, Your Honor. Sa kwento mo, nung binigay si Marisa para ilayo, lumayo na kayo. Pagdating po sa Krami, Your Honor, doon ko lang po na yung katulong po, doon ko lang po na-assist. Tapos Umalis kayo, kaya ang kwento ni Ricky, umalis kayo, di ba? umalis po ako. So, ang sinasabi mo, yung kwento ni SPO4 Villegas, tama hanggang sa panahon na naghiwalay si G.Ju at yung house help. Hindi ko po namalayan, Your Honor, yung katulong paano nawala. Kasi, ano ko pa sa inyo binigay? Doon po during doon pagdating po namin. Pero hindi yung pagpunta dun sa kung saan siya binaba. Hindi ka kasama doon. Hindi po. Kasi kinuha ko po yung sasakyan ko sa circle, eh. Matagal po ako nawala. So, ang kwento mo, nandun ka sa Krame, nagkita-kita kayo, at umalis ka, pumunta ka ng circle. Yan ang Apo, kwento yan, mo. apo. So, sinasabi mo, under oath,
na hindi mo nakita yung sinasabi ni SPO4 Villegas. Yan ang sinasabi mo. Apo, Your Honor. Okay. Ricky, para lang in the interest of fairness, so, sumasang-ayon ka ba sa kwento ni Villegas? Hindi po, Your Honor. For your information, sir, si SPO4 Villegas po, mas ranking po sa akin. SPO3 lang po ako. Tapos, siya po, personal na driver ni Colonel Pero po yan. Kahit saan pumasayin si Colonel Pero, kasama niya po si Villegas po. Sa Okay. tagal po ng serbisyo po nila. Hanggang saan sa kwento ni Villegas ang sumasang-ayon ka? Doon lang po sa nilipat po sa akin yung babae po para patayin ko, na inuutos na patayin ko yung katulong. Doon lang po. Senator Bam, Yes. ano lang, interjection lang. Procedure, no? Sa PNP ito, Napolcom also. Si SPO Pro Villegas is not a member of your team, di ba? Superintendent Dumlao? Hindi. Ang members ng team mo, si Ricky. And who else? Doon po Enumerate. sa may SIU2, di ba? SIU to, sir. Okay. Ilan ang members ng team mo? 6 po kami, sir. 3 officer, 3 Okay. NCO, sir. Sa procedure ba, and I would like to ask also na Polcom, paano mangyayari na hindi naman at saka si dating AIDG Director Ferro, paano ba magkakasama-sama yung hindi man magkaka-teammates? And to make matters worse, may meron pa civilian na hindi naman din organic, ni hindi connected mismo sa PNP, dahil NBI striker ng NBI. So my question is, from the very start, meron agad mali Napolcom, ano po bang ano rito? Ano mong procedure dito? And then, of course, PNP. And later on, sige, kayo muna. Yung composition pa lang ho noon, it's already against existing POP. Sa laban sa POP po yan, yung Police Operational Procedure. So, sa composition pa lang, direct violation na po yun ng ating POP. We have a corresponding memorandum circular to that effect, Your Honor. And Superintendent Dumlao, SPO Pro Villegas, SPO 3 Santa Isabel, hindi naman kayo bago sa serbisyo. Alam nyo naman, pag mag-ooperate at merong nahalo na ibang na mga aliens, ika nga, parang may mali na, ba't magpo-proceed pa rin kayo sa police operation? Lalo pa nga, may civilian na hindi nyo kilala. SPO Pro Villegas, nakapag-operate ka na ba na may kasama ka sa operation na hindi mo man lang kilala? Ito lang po yung una, sir. Unang-una, Santa Isabel, nakapag-operate ka na pa. Puro kayo operatives Nakasama mo mismo sa team, hindi mo alam kung sino. Opo, Your Honor, yung unang sama ko kila Colonel Dumlao doon sa Binyan na may mga nakahalo rin na civilian na pinatay nila yung civilian doon. Pero hindi ka ba nagko-question kung bakit, sino ba itong mga kasama natin? Si Bert, ikaw nga, ano ba? Ikaw ang director dito Yes, Your Honor, sir. Actually, sir, yung sinasabi po ni Santa, una, sir, pabulaanan ko lang na hindi ko po driver si Roy Villegas, sir. Pangalawa, sir, hindi ko naman po siya sinasama kung saan ako naasin. And pwede mong i-check SPO3 Ricky Santa Isabel kung tama yung datos mo, ano? Kasi hindi ko siya nakasama kung saan ako na-assign. Makikita naman yan sa DPRM. Pangalawa, sir, hindi namin sinasanction yung ganong masalimuot na maraming kasama. May kasamang civilian, may kasamang pulis. Ang nagkakaroon lang po, sir, tayo sa joint operation if it is a collaborative effort from other line agencies, sir. Yes, but before I jump off, di ba merong pre-ops? May briefing. Kanino kiniklear yan? Actually, sir, ang... project muna, merong project. Sino magkiklear niyan para i-pursue yung project, intelligence project, like this one? Actually, sir, kung mayroong operation, sir, naka-delegate yan sa Deputy Director for Operation ko, sir. And no jump up without any briefing. In this And case, who should be present during the briefing? yung DDO ko, sir. DDO. Was he present? Wala nga pong nangyaring ganun. Walang nangyaring pre-op. ganun, sir. Di ba dalawang stages yan? Yes, sir. Yung briefing, May yung yung coordination. Yes, sir. Kasi mandatory rin na mag-coordinate kayo sa PIDEA, hindi ba? Yes, sir.
Hindi rin nangyari yon. Hindi rin po nangyari yun, sir. How come, Superintendent Dumlao? Kung ikaw ang team leader, wala nangyaring pre-ops briefing na naandyan yung DDO. Wala rin naman nangyaring coordination sa PIDEA na alam nyo naman, matagal na rin kayo sa AIDG, basta lahat ng anti-drug operations kailangan i-coordinate sa PIDEA. So why did you allow? Sir, actually, kaya po sinasabi ko, because I'm not involved in this, kasi hindi ko po sanction yan. There is no document na maglalagay po sa amin dyan. Si Jerry lang po, matagal na po silang magkakilala ni Ricky Santa Isabel. And sa affidavit niya po, Santa Isabel is paying him to do surveillance job. At pag nagbibigay po ng pera, sinasabi po ni Mr. Jerry lang, normal lang po sa kanila to. Hindi ko po kilala si Mr. Jerry lang. Si Mr. Roy Villegas po, he was duped. Kasi ang pinapakita po sa kanila from the very start. Anong team mo? SIO, ano ka? 3. Sir, for po ako sa technical support. Lulunin mo muna yung ano mo. Sige, swallow. Sir, sa technical support unit po ako. So sa headquarters ka? Hindi po, sir. AIDG po, ang main function ko po is camera. Video Pero cam. wala kang team. Yun po, wala po akong team. Bali po ang nangyayari, pag humihingi ng technical support ang bawat team, kahit anong team yan, sumasali po kami. Tsaka yung pagkakaroon ng compartmentalized. Talagang kayo pag mayroong yes, sir. lalabas. Yung mga unit to know basis lang ano namin. Kaya yung mga trabaho na wala po kami alam doon. Hindi ka talagang operative. Yes, sir. Yes, sir. Kaya understandably, natatakot ka noong nandyan na yung gagawin na yung pagpatay, hindi ka na makapalag because yes, sir. You are not familiar. Yes, sir. One more point, baka ma-escape pa yung mind ko. DOJ sa prosecutor. So, anybody from DOJ. You know, itong palitan, mga contradicting statements, accusations, allegations, ang tanong ko lang, will it strengthen the case or would it weaken the case? Ordinarily, conflicting findings of two investigative bodies. Not the investigating bodies, but the respondents. They're pointing fingers at each other, accusing each other. You know, basically, nandyan yung crime, may admission. Tsaka merong talagang accusation. In fact, nasa affidavit na. Ang tanong ko po, makakatulong ba ito sa pagpapalakas ng kaso o makakapagpahina? Of course, it is up to the public prosecutors or during the preliminary investigation to separate the chaff from the grain. Yun na pong public prosecutors natin ang magsasala niyan kung alin ang higit na kapanipaniwala at kung alin yung hindi kapanipaniwala. But, so, natural lamang po na yung mga those involved will protect themselves by issuing self-serving statements. But magiging apparent po yan sa mata ng public prosecutors natin. No, I'm thinking beyond that, ano? Kasi nasa court na ito, nasa investigation phase lang. Kasi nasa Angeles RTC na eh. Napagbigyan lang yung prosecutor na on the basis of an MR o motion for investigation, nabalik sa DOJ. Inevitably, the same people will appear in court and take the witness stand. Ang tanong ko, pag ganyang, kung magpatuloy ang conflicting statements, testimonies, will it strengthen the case in court? Lampas na po tayo sa prosecution. No? Sabi nyo nga, separate na yung chaff from the grain. Ano? Na-separate na, pero still, sa nakikita ko, magpe-persist ito. Wala magka-clam up dito eh. Pagdating sa court, witness stand, ang tanong ko po, would it strengthen or weaken the case? Kasi po, ang mangyayari niyan ay katulad ngayon, merong about 6 or 7 new respondents na magsusubmit ng kanilang counter affidavit sa DOJ. Pag-aaralan po yan ng ating mga prosecutors
And kung alin yung inaakala nila na dapat idemanda natin sa Regional Trial Court ng Angeles City, ay yun po ang ididemanda natin. But kahit po siguro magkakontra yung kanilang allegations or statements, I believe that the public prosecutors and the judge would be able to separate the untruth from the truths from the untruth. Kaya sa akin po, material yung mga ganyan sapagkat sa mga kaso po natin, very common po yung talagang magkakontra yung mga statements ng mga accused or respondents. Kaya po ang mga pwedeng mangyari dyan, all of them will be found guilty. Pwede namang because of these statements, some will be found guilty and some others will be found innocent. But I believe that it is true yan sa human nature and experience that they will issue statements in order to absolve themselves. Now, that brings me to the point that I raised during the last hearing. And that resulted in a meeting nga in my office, as Director Geran mentioned earlier, na kailangan talaga magkasama yung dalawang investigating bodies. Ano? And somehow I admonished Senior Superintendent Dumlao, including Chief PNP De La Rosa, kasi after we talked, my attention was called by Director Geran. Kasi kakakausap lang namin nung hapon sa office ko, abay, meron na naman sa TV Patrol, inya-announce yung PNP. So I called their attention, and it's not too late kasi nasa reinvestigation phase pa rin, nasa DOJ pa rin. Baka naman pwedeng each time you make an announcement sa media, magkasama kayo. And each time you submit, look, yung amended complaint ng NBI dated February 20. Ito, na-mention ni Senator De Lima. Amended complaint na ipinal naman ng PNP, February 13. Hindi pa magkapareho yung listahan ng mga respondents. Ito yung worry natin na baka ma-weaken yung kaso. Because there are conflicting theories, even conflicting participants. Ano? Pagdating sa court, alam nyo naman doon, guilt beyond reasonable doubt. Pagka ganito magulo, hindi lamang yung mga respondents, mga accused sa magugulo, pati yung mga nag-iimbestiga magugulo, my worry is, baka mag-suffer yung case. Baka magkaroon ng dismissal. Alam nyo, napakabigat yung threshold pagdating ng pronouncement ng guilt. Should be beyond reasonable doubt. Kung mismong investigating bodies na nagsasabit ng amended complaint, of course, sabi nyo nga, sasalain naman ng prosecutor. Pero konting doubt lang, baka lahat ito maabsuelto. Kahiyahiya tayo sa South Korea. At kahiyahiya tayo sa buong ASEAN. Mr. Chair, I agree with you 100%. Kaya nga palaging admonition ko dito sa aking investigative body, sa NBI, that they should coordinate with the PNP. And at the same time, ganun din ang PNP sa inyo. Because that is actually the opinion and the direction coming from the good chair, Senator Ping Lacson. Kaya nga po nitong mga nakaraang about mga less than 2 weeks ago, pumunta po sa akin yung consul ng South Korean Embassy at saka yung kanilang police attaché and the Mrs. G. Ik Chu. Ang gusto ko pong malaman kasi sa kanila yung gusto ko lang sabihin yung aking nasa sa loob, although I'm not an investigator or much less a seasoned investigator when it comes to crimes, but I told them that I agree with Secretary De Lima 100%. That for once, Secretary? that talagang parang yung kidnapping here is only an afterthought. Kasi when you kidnap someone for ransom, you are demanding or you are waiting for the ransom to be paid to you. But in this case, hours after the abduction, pinatay ninyo kaagad eh. So usually, ang hinihingi ng mga relatives of the kidnapped victim, proof of life. So kung humingi itong
sina Mrs. G ng proof of life, anong ipapakita mo? So, patay na yung ransom demand mo. As a matter of fact, that's what happened in this case, na yun 8 milyon ang hinihingi nila, but 5 milyon lamang ang kayang i-produce. And the abductors was able to get 5 million, although patay na, wala nang proof. They could no longer give any proof of life sa kay Mr. G.F. Now, dun sa balance na 3 million, that was the only time I was told that the family of G.F. demanded proof of life. And these abductors could no longer give. So, hindi na ibigay na yung 3 million when although the money is ready. Now, I told also the three, the consul, the police attaché, and Mrs. G.F. na I would like, there was information given to me that Mr. G.F. was abducted twice already by what we call Korean Mafia or Korean Yakuza. I don't know what name they call it. And I would like to ask, sabi kong ganyan, although I'm not an investigator, we have to pursue every theory ng case. Kasi may nagsasabi na ayaw magbigay nitong si G.F. ng money na shakedown sapagkat ang sinasabi ni Mr. G.F. ay hindi naman illegal yung aking hanapbuhay dito sa Pilipinas, which is to recruit Chinese workers. So, even during the time that I was with CDC, Clark Development Corporation, for 5 months, naririnig ko na yung mga Koreans against Koreans at may pinapatay nga. Ngayon, at sabi ko dun sa tatlo, hindi kaya, tinanong ko yung tatlo, meron ba kayong nalalaman, especially si Mrs. G.F. tungkol dito sa istorya ko, that there was prior demands of shakedown for Mr. G.F. to give protection money. Ang sabi ni Mrs., wala daw. And 2 Korean officials told me that we should stop any further investigation with respect to this Korean Mafia. Sabi ko, hindi pa naman tayo tapos dyan eh. Nagtataka lang ako kung bakit pinai-stop na nilang tatlo ang any investigation that could lead to a possible theory na talagang ito ay talagang pinapatay. Kasi merong theory is that itong may kalaban itong si G.F. ng mga sa Korean Mafia, and they hired the scalawags of our police agencies from the PNP, from the NBI, to do Mr. G.F. in. At talagang from all looks of it, ay ganun ang nangyari sapagkat hindi mo papatayin kung ito'y kidnapping lamang kaagad. So, the day before I met them, an official of our government told me that a certain Korean, Kang Tae-sik, should be deported already because she has been playing or trifling with our judicial system, especially sa Bureau of Immigration. Ito raw si Mr. Kang Tae-sik ay meron na ata ditong conviction, but he has never been deported because he is able to pay himself, to pay the people around him, Filipino officialdom, para manatili siya dito. So, I did not tell that to the 3, but I only asked if they know a certain Kang Tae-sik. They told me, especially the consul, the Korean consul told me that Mr. Kang Tae-sik is a very reputable businessman and he has no record, derogatory record sa Korean Embassy. Nagtaka ako because that's the complete opposite of the information given to me by I could say that he's a high-ranking official of the Duterte administration in connection with foreign investment. And then, after I met them, I met another former NBI official who said
that talagang malaki na ang lawak nitong sinasakop nitong Korean Mafia. At sinasabi niya that even some people in the Korean embassy are already compromised by this Korean Mafia. So, and then we heard, I don't know if it's true, from Colonel Dumlao that when being investigated, that the people in this Korean Mafia are so big that mahihirapan tayo. So, I think the investigation must continue. Secretary, yeah, if I may know. Proceed. Thank you, Senator Bam. Well, firstly, sir, I'll just get back to my questions now. But firstly, definitely the DOJ should pursue all of the possible theories, no? Although, maybe, Mr. Chairman, there was a serious allegation that members of the Korean embassy might be involved in the mafia. We might need to request the ambassador to give a proper response, no? Because that's a serious allegation, Secretary, no? But my point is, whether it is mafia na gumawa nito or mga scalawag sa kapulisan na gumawa nito, the point is, ginamit ang PNP para gawin ang bagay na ito. At ginawa pa ito dun sa kalagitnaan ng PNP Oval, no, at dun mismo sa premises, no. But definitely, sir, please explore all the theories kasi gusto nating malaman, no. Now, if I may, I just want to get back very quickly na lang, Mr. Chairman. So to the NBI, kayo po, you've been investigating this also. Ano ho sa tingin ninyo ang you earlier nag-statement to kayo, Director Giran, na your statement is based on evidence, based on what you found. Meron na ho ba kayong final analysis of what happened or the investigation is still continuing? Thank you, sir. We have already communicated our findings before the office of the prosecutor. Okay. And then, Yes, sir. very quickly, since anyway, na-file naman na ninyo, this is already a public record, kanino pong salaysay ang sinasang-ayunan po ninyo? Attorney De Lemos would answer that, sir. Sir, we have evaluated all the statements available to us. The statements gathered by the NBI and the statements gathered by the AKG as they provided us last February 3. At atin pong kinumpere ito at pinagtahi-tahi, hindi po natin masabi na isang statement lang ang pinagbabasihan natin, kundi lahat po ng mga statements ito kinonsider. At doon sa pag-aaral namin, yun po ang aming nirecommend na mga kaso na i-charge. Merong, sa paniwala kasi namin, hindi lahat ng mga nagbigay ng statements ay nagsasabi ng totoo. Siyempre, kasi magkakaiba po yung statement po nila. Opo. At merong totoo, merong hindi totoo. So sa panahon namin, kung alin ang totoo, yun ang aming sinasama sa aming evaluation at doon kami nagkakaroon ng recommendation. Sige, for the record, gusto ko lang rin mong malaman, ano yung inyong evaluation dito? Yung aming unang charge, yung kidnapping with homicide, the same set of more or less respondents or accused, pwera lang doon sa naisama ng AKG sa kanilang bagong charge, yung tatlong NBI, dahil nung kami po ang nag-iimbestiga, ang binigay na po na statement sa amin ay isang salaysay ni Attorney Dumlao na hindi pa sinusumpaan nung panahon na yon. It was signed January 31 and made available to us February 3. And with that statement, we confronted the NBI officials mentioned. At nag-comment naman sila dahil nga hindi denying all the allegations, hindi daw nila kilala itong si Santa Isabel, kung sino man na nabanggit doon. At sinasabi rin nila na hindi nga subscribe yan, kaya hindi sila makapag-comment with finality. Yun po ang naging basihan namin, kaya hindi namin naipursu yung angle dun sa mga NBI officials. Sige, it's a very simple question. Sino ho ang charge ninyo? Sino ho sa tingin yung may kinalaman dito? Sino po sa tingin yung pumatay kay G. Ikju? Very simply. For the record lang po. Yes, sir.
Doon po sa kidnapping with homicide, we charge SPO3 Santa Isabel, SPO4 Libista Villegas, John Dos alias Police and Driver, and Superintendent Rafael Dumlao. Si Jerry, hindi nyo charge? Na-charge po si kasama dyan, si Jerry Umlang. Kasama si Jerry. Opo. So, all the people you charged are here right now except yung dalawang John Doe. Yes, sir. Okay. Kidnapping with homicide. Yes, sir. And more or less, except for the story na kung sino mismo yung pumatay, more or less, yan ang sinasabi niyong nangyari. Lahat ng taong ito kasama dun sa pagpatay kay G. Ikju. Tama po? Yes, sir. Alright. May I ask the PNP, who will be speaking for the PNP in this case? Maybe Superintendent Dumlao? Meron na rin po kayong, tapos na rin po ang inyong investigasyon. Yes, sir. Sumasang-ayon ho kayo. Who did you charge or who did you, sino ho ang sabi ho ninyong may kinalaman sa krimen pong ito? Parehas po kami ng NBI counterpart doon sa kina Santa Isabel, Villegas, sir, Rafael Dumlao, Omlang, Santiago, Gutera, and ang kwan lang po kasi nangyari doon sa statement ni Attorney Dumlao na sinadmit ng counsel through the advice of his counsels ay na-late na po nung kaya we are given by the panel of prosecutors to submit 3 days kasi sir noon na binit namin yung Monday, so hindi na rin namin na i-kwan sir yung statement doon sa NBI ni yung napirmahan na sir ni Attorney Dumlao. Kaya nag-seek po ako ng advice sa prosecutor if how could that be na yung NBI na bibit namin yung time. Ang sabi naman nila, sir, is anyway, pupunta naman po lahat sa amin yan and then i-calculate naman namin lahat yan sa sala sa kanila, sir. So more or less, pareho ang inyong charge sheet ng NBI pero sinama ninyo si Mr. Santiago. At may isa pa kayong na-mention, sir. Epifany Gutera, sir. Oh, sino? Kasama rin siya sa NBI charge sheet. Sir, si Mr. Santiago at si Gutera na i-charge namin for obstruction, separate charge. Hindi Okay. dun So sa pareho naman ang mga suspect, no, if that's the correct term. Pareho ang mga suspect sa kasong ito. Nagkakaiba lang siguro dun sa mga detalye. Kayo po, Superintendent Dumlao, since si SPO4 Villegas is in your custody, tama po? Yes, sir. Sumasang-ayon kayo sa salaysay niya? Yes, sir. Nung siya kasi ang pinag-basean namin nung una, sir, dahil siya yung nasa custody namin. While yung iba, sir, yun din pinag-basean ng NBI nung una dahil doon sila nag-surrender, sir. Siya po ba'y nasa witness protection program ninyo? Or nag-apply po ba siya? No, sir. He just confessed and then we charge him and then it's all up to the prosecutor to evaluate. At wala, SPO4 Villegas, nung nag-confess ka, or maybe baka si Attorney Barrios might be willing to respond, may hiningi ba siyang kapalit dun sa kanyang confession? None, Your Honor. None. None, Your Honor. At alam niya na kahit wala siyang ginawa at nandun lang siya, complicit pa rin siya dun sa pagpatay kay G. He volunteered, Your Honor. He volunteered. He volunteered. Mr. Villegas, bakit po kayo nag-confess? Unang-una po, matagal ako dapat mag-confess na dyan. Kaya lang, unang-una, andyan yung threat nga na sa pamilya ko, sa akin. Sino nagte-threaten sa'yo? Sina Santa Isabel, sir. May nasabi ba siya sa'yo na... Yes, sir, during that, yung papatayin yung tao, yung si Mr. J. Joe, at pagkatapos, tapos, siyempre, inisip ko, pamilya ko. Di bali na lang kung ako eh. Alam mo ba yung implikasyon ng confession mo? Yes, sir, yes, sir. Wala pong sir. At sabi ko nga, pagtapos na nga lang ito, tapusin ko lang yung mga anak ko para kung sakali, at lulutang ako. Pero, wala, excuse me, sir. At yun po, talagang lulutang rin po ako, kaya lang hindi ko po alam kung kaya lang napalutang lang po ako ng mas maaga. Pwede, tatanungin kita, SPO4 Villegas, nung nag-confess ka, sinong pinuntahan mo? Sir, sa amin, sir, si Director AIDG, sir. Si Colonel Ferro? Yes, sir. Colonel Ferro, do you agree? Ikaw yung pinuntahan ni Roy Villegas?
Yes, sir. Actually, sir, yung joint investigation namin is started in October when we were investigating the involvement of SPO3 Santa Isabel. So, since October 28, believing na live pa yung target kasi hindi namin alam, sir, kung buhay pa yung target. That's why hindi pwedeng isaulat to sa media kasi kung may endanger yung buhay. So, nung dumating na si Glenn Dumlao sa AKG, mas lalong tumibay yung effort namin na ma-ferry out yung katotohanan. At yun di pang sabi sa atin ng mahal na Pangulo na alamin yung katotohanan talaga. Na-mention ni Santa Isabel na close ka daw kay Villegas. Totoo ba yun? Actually, sir, siya po ay talagang kita naman yung obvious naman na nagsisinungaling siya. Hindi po si Roy Villegas ay nakasama ko. Pero hindi po siya naging driver ko. Siguro nakikita niya nagda-drive, pero hindi necessarily siya yung driver ko or ano. Okay. Hindi siya kasama sa operations talaga, di ba? Technical siya, no? Nagulat ka ba nung nag-confess siya sa iyo, Colonel Ferro? Parang anong ginagawa mo dun sa ganyang klaseng operasyon? Tama po, basically cameraman ka, di ba? Documentor. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, anong reaction mo nung nag-confess siya sa iyo? Unang-una, sir, I felt so betrayed. Kasi tao ko sila, sir, eh. Tapos, ganun. Sige, kwento mo po. Kasi, sir, yung trust natin sa tao talagang mataas, lalo na kung yung mga tao mo ay wala namang bahid na dumi sa kanila. And for all the while, from the start, from July to January 16, ang pagtingin ko sa mga tao talagang sumunod sa utos namin na dito, sa trabahong to, dapat once lang to pwede mangyari na linisin natin yung bayan natin sa illegal drugs. And nagkaganon pa nga po. Kaya talagang I felt so betrayed na yung mga taong ganito ay nagtago. And clearly, I understood na yung kanila pong issue ng life preservation is a very big factor. Kaya late sila So, I'm sure matindi yung attention mo sa kasong ito. Sa tingin mo ba, it's a case of scalawag policemen, a case of Korean mafia, or marami ng teoryang lumabas, no? Ano sa tingin mo yung nangyari talaga, Colonel Ferro? I do subscribe to the findings of our good secretary, sir. Kasi it is the possibility of a transnational syndicate is behind this kind of operation wherein the organized crime group were able to recruit personnel from the PNP and from the NBI. Considering the fact that per records, there are several Koreans have been being investigated that are possibly being arrested by our counterpart from the other side. Kaya po, tinitingnan po natin yung mga issue na yun. Kasi, so, mas malaki pa ito dun sa ilang mga pulis na rumakit, basically? Sa tingin ko po, sir, based dun sa information na ating binabalidate and kami po ay hindi titigil hanggat nakuha natin yung pinaka-bottom line itong issue na ito. Matindi ho ang implication niya. No? Let me ask, I think General Marquez is the highest ranking here no, sa PNP. Ang tindi po ng allegation na yun kasi previous hearings natin, local drug syndicates nakakapasok sa PNP and many times pinag-usapan natin yung paglilinis sa PNP. Ngayon, hindi lang local, international na. I mean, that's an even bigger challenge kaysa yung mga local lang na mga drug lord. Any comment on that, sir? Yeah, that's why, Your Honor, the PNP immediately came up with a strategy for internal cleansing. If you have noticed, a few days ago, we have transferred more than 250 personnel to Basilan. Unfortunately, only 53 reported and are now in Basilan. My office personally is conducting a pre-charge investigation of more than 200 personnel. Ano ang kanilang sala kung di sila sumunod po sa utos na lumipat sa Basilan? Maaawol po sila, neglect of duty po yon,
kapag hindi sila magpakita in a certain period of time, they will be separated from the service. So tatanggalin po. Opo. Ano po yung period of time na yon? 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months? After 10 days, they will be dropped from roles. 10 days. So kung hindi po sila magpakita sa basilan, itong na-identify ninyo ng mga pulis na may mga kaso, may mga problema, tatanggalin na po ninyo sa Ina-drop service. from roles po yun. Tatanggalin sa roster ng PNP. 10 days, drop from roles, 30 days, dismissed. Ganun ba yan? 30 days, Yes, sir. dismissed. Yes, sir. Kalimutan mo na yung... Alam ni chairman yan. Siyempre, alam ni chairman yan. You have to consult the DPRM. sir. Okay. But ito pong paglipat, well, I'm not sure if that will solve the problem kung may mga foreign syndicates na yung meron ng mga connections o meron ng mga cells within our police force. Nakakabahala ho talaga yun. I don't know if, kasi yung kwento sa maraming mga lugar, yung mga pulis na nasa maling landas nung pinaulis, sila yung naging crime lord. 'Di ba? So baka ho hindi sapat yung paalisin lang. Baka ho kailangan talagang i-charge, 'di ba? Yes, Your Honor. In fact, we have, as I have said earlier, we have inserted a provision in this PNP Memorandum Circular 2017-013, the internal cleansing strategy of the PNP, a provision on the administrative sanctions on the superior officers. And then we have procedures on this, for example, a 3-strike policy. If, for example, in your unit, there are 3 personnel who was found to be involved in drugs, for example, then that chief of police will be relieved, investigated, etc. And then 3 chiefs of police will also be found to be also remiss in their jobs, then the provincial director will answer for that. Okay. And so on and so forth. But going back to the previous, your statement, sir, on why do we have this? Sige po. Because this now concerns international crime syndicates. Probably it is. In fact, we're talking about Korean mafia. Well, mafia probably refers to a sensationalized group. But experience-wise, the chair himself and I were together in Cebu before. There were Koreans who bully fellow Koreans. And it evolved into the so-called Korean mafia. There in Cebu before, and I know this is also true in some areas in the country, especially those with an ample number of Koreans living, like Angeles, in Baguio, in Cebu or Iloilo. If a Korean businessman even legitimately runs a business, there are also others who will bully them so that they can extort money from these people. Well, so we have plenty of that. General, no, hindi ko naman ho sinasabing hindi totoo yan. No? In fact, kung totoo po yan, kailangan i-explore. Pero in this case kasi ni G. Ikju, ginamit nila yung pulis natin. It's not the case na mga Koreano yung pumatay sa Koreano. Sumasang-ayon po ang PNP sa salaysay ni Villegas. At yung salaysay niya, talagang karumal-dumal, no? I mean, yung kwento niya, napakagrabe, no? And since you're the highest ranking here, gusto kong ring hingin po yung komento po ninyo. Narinig po niyo yung sabi ni SPO4 Villegas, 4 na, well, 2 o 3 pulis at 1 civilian, according to his story, na sumasang-ayon ng PNP, pinatay ang isang South Korean businessman sa kalagitnaan ng PNP. Ano pong komento niyo po dito? We have conducted several case reviews with AKG. And then, every time we talk, the Senior Superintendent Dumlao, he says that this boils down to extortion. Kasi ang sabi niya, ay lumalabas, although ewan ko kung may ebidensya tayo dito, na ito ay pera na nakukulimbat ng mga law enforcers every week to the tune of about millions of pesos. And in order to, because itong biktima, hindi nagbabayad. Ayaw na magbayad dahil legitimate daw siya, so dapat turuan ng leksyon.
Kaya nga po, lumalabas na hindi po ito kidnapping for ransom. To teach the victim a lesson, and then all the others will follow. Uy, natatakot ni. Parang ganun po yung original na tinutumbok ng investigasyon. Oh, and again kasi no, for me no, and I don't know what the chairman feels about this. Kung ano man yung rason, whether it was kidnap for ransom, extortion, ang pinakamabigat sa akin is ginamit mga pulis para gawin to. Yun yung pinakamabigat para sa akin, no? Kasi yun ho yung masaklap, no? Si Senator Greg was whispering to me earlier na yung paggawa nito sa loob ng PNP, kasama ng mga miyembro ng PNP, yun yung pinakamasakit, pinakamasaklap, talagang nakaka-bother, no? Sa mga bagay-bagay na to. Now, ito hong nangyari, we're already at the point na sinuspend yung tukhang operations po natin dahil I would think because of this and maybe other cases. Gusto kong tanungin si Colonel Ferro, ano ang mangyayari sa mga kaso ng AIDG? Kasi you had thousands of arrests, thousands of cases po yung nagawa po ninyo in a 6-month period or maybe 7-month period. Ano ang mangyayari sa mga kasong yun? Who will pursue those cases? Actually, sir, as per instruction of our GPNP, we'll be seeing to it that all our personnel will be attending their court duties. Kaya po yung mga tao natin na kailangan updated sila sa mga court duties nila kasi alam po namin na pag kami nag-remiss sa aming trabaho, makakasuhan din po kami. So, At mapapawalang sala yung hinuli ninyo. Opo, and hindi po namin gagawin yun. For the record, Your Honors, ang conviction rate ng AIDG for the past several years is 73%. 73%. So, kung yung pong record na yun ay masisira, parang nakakapanghinayang po ng effort ng mga previous na lumalaban sa droga na sa PNP, ay talagang dapat alagaan natin na yung ating inumpisan ay tapusin po natin. So, just to clarify, no, kayo po yung na-dissolve? Tama po, Colonel Ferro? Yes, sir. Pero yung mga personnel ninyo have not been transferred out. They will do their court duties. Even if they are transferred, sir, they have that obligation to attend to those court hearings. Kung merong drug case ngayon, kayo na po pupunta yun within the units of the PNP, sa CIDG? Who will that go to? Yes, General Marquez. Meron po tayong tinatawag na e-subpoena system. Alam po ito ni Senator De Lima. Kasama po siya sa project na ito. So we are shifting our training to Basilan because these personnel who were transferred to Basilan should receive the e-subpoena. Right now, wala pa po sa Basilan yung e-subpoena. So I am sending there a team to teach them para ma-receive nila ito. And then, bala na po yung PNP. Sorry po, General. I think baka hindi tayo nagkatindihan. My question is, kung meron hong maybe you're referring to intelligence projects, ongoing intelligence projects. Paano mangyayari doon sa mga ongoing